Hello guys! Hello! Libra. Alamin natin Libra kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general weekly tarot reading para sa lahat ng Libra. Okay Libra, ano ba ang gustong iparating sa'yo ng ating bara? Okay, detach from drama. Priorities. And see the other person points of view. Okay, Libra. So, nakikita ko sa inyo dito, Libra, na pwedeng yung iba sa inyo makaresonate sa 3 cards na yan. Pwedeng isa lang dito, isa lang dyan, isa lang dyan. Okay. Unang baraha, detach yourself from drama, negativity, and toxicity. So, mayroong mga tao sa paligid mo na pwedeng i-trigger yung emotion mo. Pwedeng i-backstab ka, i-criticize ka. May mga tao na parang gusto nilang ilubog ka. Parang ganun. Gusto nilang, alam mo yun, yung tapak-tapakan ka, Libra. Sa linggong ito, kailangan mong umalis sa situation na yan. Kung feeling mo negative yung situation, umalis ka. Kung feeling mo toxic na yung situation, umalis ka. Okay? Priorities, sinasabi ni King Solomon na napaka-precious ng oras mo sa linggong ito. Wala kang dapat na sasayangin or wala kang oras na pwedeng sayangin sa linggong ito. Ang dami mong pwedeng gawin or ang dami mong pinagkakaabalahan. So, unang-una, huwag mong sayangin yung oras mo dito sa mga drama na to, sa chismis na yan, sa kung ano man yan, na negativity or toxicity. Pangalawa, yung oras mo is napaka-precious para sa'yo. Okay? Kung may panahon ka para sa drama, gamitin mo yan para sa pagpapahinga. See the other person's point of view. Nakikita ko sa'yo dito na maraming mga tao sa paligid mo na yun nga, parang gusto kang isama sa kung ano man na negative. Parang mga tukso sila. Okay? So, maging matalino ka, maging wise ka sa linggong ito. Huwag kang padadala sa mga sweet words or sa mga, kung ano man to, na mga panlilin lang. Okay? Kasi may mga tao na pwedeng lumapit sa'yo sa linggong ito para i-trigger yung emotion mo. Instead na, like for example, may mga tao na yung mahilig gumawa ng issue ng away. Siguro instead na ibigay mo yung point of view mo, why not na intindihin mo na lang siya. Siguro may mga pinagdadaanan siya na mas malalim pang problema kaysa sa'yo, kaya siya ganyan. Kaya ganyan yung point of view niya sa buhay. So parang ganyan. Okay. Okay, time to move on. Okay. Libra. So, kung makikita mo dito, ang dalawang barahang to is resonated sa bawat isa. Time to move on, a new dawn. First card natin sa second deck is sinasabi na it's time to let go of the old. Kung ano man ito ng mga issues sa nakaraan, kailangan mo na itong i-let go. Okay? Yung mga lumang issue na yan, yung mga negativity na yan, itapon mo na yan sa basura. Okay? Para makapasok na yung bago. Parang ganun lang yung example ko dito is yung basura, 'di ba? Pag yung trash can punong-puno ng basura, hindi natin tinatapon. Walang space para sa bagong basura, 'di ba? So, pag walang space sa bagong basura, hindi malinis, 'di ba? Mag-stack up yung garbage. So, kailangan ng space. So, dito sinasabi, let go mo yung mga bagay-bagay na hindi mo kontrolado, let go mo yung mga tao, situation, kung ano man yan na kailangan i-let go. And para ma-welcome mo na yung new beginnings. And a new dawn, 'di ba? So, sinasabi ng barahan na the worst is now behind you. Wala na, nandun na. Yung past na yan, yung mga kasamaan na yan, or kung ano pa man yan, ay tapos na yan eh. So, acceptance and let go, let God, let it flow.
And positive new experiences are on the horizon. So, ganun talagang buhay ng tao, 'di ba? May mga pinagdadaanan ka or may pinagdaanan ka na hindi mo gusto. May mga pinagdadaanan ka or pinagdaanan ka na hindi mo naman expected 'yun. But hindi naman ibig sabihin noon na diyan ka na lang mag-stay, magiging stuck up ka na lang. Move on na. And since wala kang control sa nangyari sa nakaraan or sa nangyari sa ngayon, ang gagawin mo is i-welcome mo na lang yung new beginnings. I-welcome mo na yung positive. Mahirap sabihin yon, lalo na kung nararanasan mo, 'di ba? So, ang baraha mong ito is parang ano to sa'yo eh, comfort message, para kino-comfort ka ng ating baraha. 'Di ba? Lalo na kung masyado kang down na down ngayon, ang dami mong problema, ang dami mong dinadala. So, yun yung sinasabi ng baraha. Kailangan mong i-let go, kailangan mong tanggapin, and tanggapin mo yung paparating na positive na pangyayari. Kasi gano'n naman talaga eh. Hindi sa lahat ng oras puro lang negative yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. Alam ba kung bakit binibigyan tayo ng problema? Kasi gusto ng Panginoon, sa Kanya tayo mag-rely. Sa Kanya tayo, hindi tayo dapat magre-rely sa human, sa kapwa natin. Dapat sa Kanya, dapat kumapit tayo sa Kanya. Okay? So parang gano'n yung sinasabi sa'yo. Okay. Ang galing na ito. Kunin ko to kasi gustong lumabas. May balita ka na matatanggap. It's a good news. It's a confirmation. Pwedeng offer ng job. Dalawang offer to. Pwedeng pangingibang bansa or pwedeng dalawang lugar na ino-offer sa'yo. Hindi ka makapag-desisyon. Hindi ka makapag-desisyon kung ano yung gagawin mo. Kung tatanggapin mo ba yung bagong ino-offer sa'yo or hindi mo tatanggapin. Parang ganun. So, itong Page of Swords na to is parang sinasabi sa'yo na nasa kamay mo yung decision making. Okay? Tingnan mo yung Queen of Wands. You're free naman eh, 'di ba? May freedom ka para makapag-decide. Pero ang sinasabi ng baraha dito na Nine of Pentacles, isa sa choices na gagawin mo na to, or isa sa ino-offer sa'yo ng universe, ay posibleng magbigay sa'yo ng financial prosperity na abundance. Pwedeng trabaho siya, dalawang ino-offer sa'yo, pero yung isa mataas yung sweldo, pero yung isa naman, mababa lang yung sweldo, pero hindi ka naman masyadong pagod. Okay? Pero may freedom ka para pumili. And Ten of Swords, sinasabi ng baraha, related to dito, na anuman itong pain and heartaches, anuman ang criticism, drama, negativity, toxicity na binabato sa'yo ng mga tao, huwag kang mag-alala kasi Ten of Swords, matatapos din ito. Okay? Ganyan talagang buhay. Kung may mga issues na nangyayari sa buhay mo, pamilya mo, yung chismis ganyan talaga. Sa una lang yan, fresh yung chismis. Pero pagdating ng araw, the sun. Diba? Sabi sa'yo ng baraha sa'yo dito, kung may mga pinagdadaanan ka sa ngayon, namnamin mo siya. Okay? Kasi matatapos din yan eh. Ten of Swords, lahat ng mga sakit na binabato nila sa'yo, mga masasamang salita, judgment, criticism, tanggapin mo siya. Kasi, ano yan eh, challenge yan sa'yo ng Panginoon, pero ang kapalit niyan is sobrang prosperity and abundance, happiness, kasi ang the sun is the most happy card sa tarot. So, the sun, sinasabi na may completion, may katapusan, may 10-10 to eh, 9 plus 1 is 10, 10-10, so completion, development, accomplishment. So, lahat ng nangyari sa'yo, may katapusan yan. Hindi yan, wag mong iisipin na hanggang dyan ka na lang. Hindi, mali yun. Kasi, etong dalawang barahang to, is nagsasabi na, yan na yan. Yan na yan, tanggapin mo na lang, pero, unexpected na, result, happiness, completion, ang kapalit niyan. Ganun naman talaga. Okay? So, eto yung sinasabi sa'yo ng baraha, Libra. Nasa kamay mo yun eh. Kasi etong Queen of Wands, parang ganun yung sinasabi eh. Yung freedom, nasa kamay mo. Yung pagpili kung saan direction mo gustong pumunta, nasa kamay mo. Walang sino man dito sa mundo ang pwedeng
magsabi sa'yo na dun ka lang sa direction na yon, unless na nakakulong ka or unless na wala kang choice, naka-bandage yung kamay mo or nakapiring ka. Okay? Thank you guys and see you again. Bye!